Salamat po sa choir. Ang awit na yan ay napapala po sa atin, di ba, yung sinabi na sa last praise na my life is not my own. Ang buhay po natin ngayon ay hindi po sa atin sapagkat tayo na po ay tinubos ng Panginoon. At tayo lamang po ay steward. Hindi po tayo at talaga ang may mag-ari. Kaya po ingatan po natin ang ating mga sarili para sa Panginoon. So umagang ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa ating pag-aral po. Pag-aralan po natin ang Hebrews chapter 10, verse 24, down to verse 25. Ito ay dalawang verses po lamang. At iniyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo, pagbigay galang po sa salita ng Panginoon. Hebrews 10, verse 24, down to verse 25. Hebrews 10, verse 24. Down to verse 25. Sabay-sabay po natin itong basahin ng dabikas. At ating isalang-alang kung papaano gisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay lumapit sa kanya sa panalangin. Let's pray. Kilang Diyos, Lord, kami ay nanalangin sa umagang ito. Nanawa, Panginoon, makafocus po kami, Panginoon, ng aming mga minds, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. At kung ano man, Panginoon, ang mga bagay na nais pong gawin po namin, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na matuto pong magpasubmit, Panginoon, sa kalooban mo. We pray, Lord, na ang iyong salita, Panginoon, sa umagang ito ay magiging pagpapala po sa amin. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng karunungan at may paliwanag ko po ito, Panginoon, na ayon po, Panginoon, sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na po kayong makaupo. Bilang mga Kristiyano, o bawat isa po sa atin, pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng iba't ibang kaloob o spiritual gift. At ang layunin po ng spiritual gift po natin upang mapalakas at mapalago po ang katawan po ng ating Panginoong Kristo, ang church. May mga mananampalataya na may kaloob sa pagtuturo. Hindi lahat pareho ang ating spiritual gift. May iba na talagang mahusay sa pagtuturo. Sunday school, mahusay sa preaching, teaching. Yung iba naman sa evangelism, na sobrang mayroong binigay ng Panginoon sa kanila na, alam mo yun, pag mag-evangelize sila, napakaganda pakinggan at yung tao ay tumanggap kay Kristo Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Pero hindi lahat pinagkalooban po nito. Pero utos ng Panginoon sa lahat na magbahagi po ng gospel. Ang iba naman ay pangunguna, ang spiritual gift nila. Ang iba naman ay pagbibigay. Ang iba naman ay paglilingkod. At ang iba naman ay paghikayat o encouragement. Noong ako ay naglingkod sa Panginoon bilang isang pastor doon po sa province of Leyte, isa sa mga dinedevelop ko na spiritual gift na sa tingin ko dati ay parang wala ako. Narinig ko sa preaching dito sa PLBC na kailangan natin i-develop pala. Mayroon ka, spiritual gift, siguro hindi man ganun ka-enhance yung spiritual gift mo. Pero kailangan mo i-enhance, di ba? Kailangan mong i-develop po yun. Like sa singing, kung ikaw ay wala, tamang-tama lang naman ang boses mo sa pagkanta, ang Bob Jones, di ba, may training naman sa, tawag nito, voice, ganon. Kung siguro marunong ka kunting piano, pero talagang hindi ka marunong, parang hindi ka makapag-play, pero kaya may Bob Jones nagtitrain para ma-develop yung mga skills mo, yung mga spiritual gift na nais mong i-develop. Ayun nga po, sabi ko po, mayroon tayong spiritual gift na meron sa atin, kaso parang hindi natin magagamit. Isa sa mga spiritual gift na dinidevelop ko nung ako ay nandun po sa Leyte ay gift of encouragement. Ang gift of encouragement ay pag-encourage, magpapalakas sa isang kapatiran na magpatuloy po sa Panginoon. Sapagkat nung dumating po ako doon sa province of Leyte from Bukidnon, Mindanao,
to Leyte, doon po sa province po namin, ay mayroon pong dalawang families na Christian. Narinig ko Christian sila. For how many years? 20 years, o more than 20 years po silang Christian. Kaso, ilang years na po ako doon sa church, pero hindi ko sila nakikita na nandito sa church, na sumasamba, kasama sa corporate worship. Pero sabi nila, Christian si yung family niyan Christian. May kapatid pa nga yan na pastor, may missionary pa yan na pastor, may mga pamangkin na pastor. At ang church nila doon sa Cebu ay sobrang laki, thousands ang members. So, sobrang kakilala ko yun. Kilala ko yung church doon sa Cebu. So, nung narinig ko to, isip ko, bakit hindi na sila nagcha-church? Anong meron? Anong meron sa church na doon ako naglilingkod? Kasi pinalitan ko yung dating pastor na umalis. Anong meron dito sa church? Bakit hindi na bumalik si kapatid so and so dito sa church na to? At narinig ko pa, sabi, may isa pang family na doon sa bundok. Okay, binisita namin yan ni Alona, doon kami. So, blessing dahil nasa bundok, maraming mga tawag nito, mga nadala po namin pag-uwi, yung mga root crops, ganun. Sabi na, Christian for how many years? Galing dito sa Maynila, nakapag-aral sa Bible school, pero saan na? Di ko sila nakikita. So, pinapanalangin ko sa Panginoon na bigyan ako ng Panginoon ng courage. Puntahan ko sila, bibisitahin ko sila. Of course, sa pagbisita ko, kailangan ko introduce muna yung sarili ko at kailangan ma-encourage ko sila na bumalik po sa church. Nung nandoon ako, in-interview ko yung isa, nung una hindi pa ako welcome. Anong ginawa mo dito? Kasi hindi niya ako kilala na ako yung pastor dati sa church. Anong ginawa? Sino yan? Sabi ko, ito pa yung Christian. So, wala dito. Galit. So, umuwi kami. Kasama ko yung member doon sa church. Pero hindi ako sumuko. Binalikan ko. Napakilala ako ulit na ako po yung pastor dyan sa church na yan. At nakausap ko ang family. Hanggat sa ngayon ay para na din nila akong kapamilya. Na-encourage ko sila. So, tinanong ko sila kung bakit kayo umalis sa church for 20 years or more than 20 years. Pero sabi nila, Christian pa din kami. Hindi pa rin kami nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit nag-worship kami kasama ang family ko dito sa bahay. So, pinakinggan ko sila at unti-unting binigyan ng mga verses at pinalalahanan na hindi po dapat natin ipagpaliban ang ating worship service, ang pagdalo, ang pagtitipon-tipon. Hanggat sa napakatagal at na-encourage ko bumalik sa church. Marunong mag-play ng gitara, so nagamit sa church. Hanggat yung mission ko naman, yung isang family nang doon sa bundok. So pinag-pray ko sa Panginoon na mahanap ko ang bahay nila at nakita ko, Christian, talagang Kristiyano. Pero anong dahilan bakit hindi na nagpatuloy sa Panginoon? Yung unang dahilan sa unang family, discouragement. Discourage kami. So maraming bagay na overwhelmed sila sa discouragement, humunto sila sa pagsamba. Siguro discouragement sa leadership sa church, discouragement sa kapatiran sa church. Kasi yung church hindi perfect. Iba't iba yung mga ugali po natin. Makasalanan tayo saved by grace. Pero hindi ibig sabihin na wala na yung mga sinful nature natin, di ba? So, may mga taong ganun na iba-iba kasi yung spirituality level po natin. Kaya mga tao madaling ma-discourage, madaling matisod. Madaling matisod, mapagsabihan lang konti, tisod na. So isang family naman ang mission ko ngayon. Actually, Bible Bap po sila. Yung isa galing sa Cebu, yung isa galing sa Maynila. So encourage ko ang isang family. Anong dahilan kung bakit ka nagpaliban, huminto ka sa paglingkod sa Panginoon, hindi ka na na-church hanggang ngayon? Dahil din daw po sa discouragement. Sa kahirapan sa buhay, at maraming discouragement. So hanggat sa ganun din na ginawa ko, pinapanalangin ko, binigyan ko ng mga verses sa Bible na ang kalooban ng Panginoon sa atin, ang design ng Panginoon sa atin ay hindi lang, yes, Christian ka, nag-worship ka sa bahay, pero hindi ito ang kalooban ng Panginoon. My church, dapat, ang sabi po ng salita ng Panginoon na sama-sama na nasambahin siya. Siya ang Panginoon. So, salamat sa Panginoon at
at bumalik sa church. More than 20 years din, hindi napakita sa church. Hindi ko pa sila kilala dati. Pero, as I heard, bilang pastor, masaya ka na nandoon sila. Pero nung umalis din sila. Napakahirap, di ba? Nung umalis ka, umalis din sila. So ngayon, sobrang lungkot puso ko dahil pinagpipray ko sila, yung labor ko para sa Panginoon, pero hindi ko, parang failure pa din ako sa encouragement ko sila na bumalik sa Panginoon. Pero of course, ginawa ko yun para sa Panginoon. So may mga taong ganito na dahil po sa discouragement o kaya kadalasan, discouraged sila, kaya hindi sila magpatuloy na sa Panginoon. Hindi na sila pupunta sa church. Pero hindi po ito ang kalooban ng Panginoon. So sa atin din po pala mga mananampalataya, may tendency bilang mananampalataya, kahit sabihin na natin, many years na po ako naging Christian, pero may mga sitwasyon na talagang makapanghina sa'yo ng loob. At bigla lang huminto ka sa pagpunta sa church, bigla lang huminto ka na kasama sa mga fellowships. May tendency, kaya hindi sabi, strong na ako sa aking spiritual life. Strong na ako. So may tendency na ma-discourage po tayo, tuminto po tayo, at hindi na tayo kasama sa pagtipon-tipon. Hindi na tayo sumama sa mga sumasamba sa Panginoon sa church. Kaya mga kapatid, ang ating theme sa umagang ito ay strengthen one another through corporate worship while waiting for Christ's return. Palakasin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagsamba ng sama-sama habang tayo ay naghihintay kay Kristo, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Strengthen one another. At hindi nilalayo ng Diyos na lumago ang ating pananampalataya nang mag-isa lang tayo. Pinaplano ng Diyos na ang church, na ang bawat mananampalataya sa church ay magpalakasan spiritually, magtaguyod at mag-udyok sa isa't isa ang church. At pinapaalala nito sa atin na ang itinakda ng Diyos na paraan para mapatatag ang ating pananampalataya ay ang pagtitipon bilang isang komunidad ng mga Kristiyano. At ang pagsamba ng sama-sama ay paghahanda po para sa atin sa pagbabalik po ni Kristo na ayon po sa Hebrews 10 verse 25. At ipinaalala nito sa atin na kailangan ang kahandaan sa Espiritu, pagtutulungan at katatagan po ng ating pananampalataya habang hinihintay po natin ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang ating paksa, ang ating title sa umagang ito, strengthen one another. Christ's coming is near. Palakasin ang isa't isa dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang ating responsibilidad. Ito ay utos ng Diyos sa atin na palakasin ang isa't isa. Malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Tingnan po muna ang background at ang layunin po ng ating pag-aaral po ngayon ay encourage ang bawat isa na magpatuloy sa Panginoon, magpatuloy sa corporate worship. Hindi natin i-neglect, hindi natin i-abandon ang corporate worship. Yes, worship is not, hindi lang sa Sunday ang worship. Alam po natin, ang worship is araw-araw, binigyan po natin ng respect, adoration, ang ating Panginoong Jesucristo everyday. Pero, mayroon ding utos ang Panginoon na tayo ay dapat magsama-sama sa pag-asamba sa Kanya, na sambahin ang ating Panginoon. At yan po ang ating layunin dahil last week ay, kung naalala po natin, nandun po yan sa ating covenant, di ba? Ang tipan ng iglesia, and then sa last praise doon na hindi po kung ikaw ay lilipat sa ibang lugar, ay magpatuloy ka sa pagsamba. Ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya. So ang ating background o ang context po, ang aklat po na ito ay hindi po natin matukoy talaga kung sino ang sumulat po nito. Hindi po natin masabi na si Apostol Paul ang sumulat po nito. But ang divine author, ang Panginoon. So ang aklat na ito ay sinulat para po sa mga membro ng church na dating Hudyo na na-convert po into Kristyanismo.
And then sa church na ito ay composed ng tatlong klaseng tao. May mga taong tunay na mananampalataya. Yung mga intellectual convinced na sa Kristyanismo, ngunit hindi naman sila taglay sa bagong buhay. Yung mga nagsasabi na sila ay Kristiyano, pero hindi natin nakikita sa buhay po nila. Yung iba intellectual convinced sa Kristyanismo, ngunit hindi pa sila spiritually undecided pa sila na sumunod kay Kristo Jesus. Dahil dito, ang theme sa aklat na ito ay superiority of Jesus Christ over Judaism o kahit anong pangrelihiyon. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, sila ay nakaranas po dito na matinding pag-uusig, matinding paghihirap. Nung binasa ko to, ang Book of Hebrews, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko masasabi na makapagpatuloy pa ako sa aking pananampalataya. Dahil nga sa naranasan po nila. Kaya manalangin sa Panginoon na makapagpatuloy. Dahil sa ating sariling lakas ay hindi natin kaya. Dito po ay, kung tingnan po natin, ay itinakwil sila ng kapwa Hudyo nila dahil sa kanilang sa Kristyanismo. Sumanib po sila sa Kristyanismo. Maraming Hudyo ang hindi na tumanggap ang hindi tumanggap kay Jesus bilang Mesiyas. Kaya nung sumunod ang ilan sa kanila kay Kristo Jesus, sila ay pinalayas sa sinagoga. Itinakwil po ng kanilang pamilya, itunuring na traidor sa pananampalatayang Hudyo. Then nawalan sila ng pribileyo at proteksyon. Ang Judismo ay kinilalang reliyon ng Imperyong Romano. May proteksyon ito sa batas. Ibig sabihin, safe sila bilang Hudyo. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, ang mga Kristiyanong Hudyo ay nawala ng legal na proteksyon. At nakaranas po sila dito ng diskriminasyon at pang-aabuso. Ang isang Hudyo na sumampalataya kay Jesus ay mahirap. Inaabuso po sila, iniinsulto sa publiko, ikinulong, inaagawan ng mga ari-arian. Ito mismo ang binanggit sa Hebrews 10. Hebrews 10 verse 32 down to verse 34. Mayroon kang properties, agawin po nila yan. Pero hindi ka na safe. Kung ikaw ay lalaban, mahirap para sa'yo kung ikaw ay lumaban. Dahil nga, nawalan ka ng protection. At meron po silang takot dahil sa matinding pag-uusig, matinding pang-iinsulto, matinding paghihirap dahil po sa kanilang pananampalataya. At dahil po dito, ang ilan sa mga Hudyong Kristiyano ay natutokso po silang bumalik sa dati nilang relihiyon na Judaismo. Ang pagbabalik sa Judaism ay isang paraan upang maiwasan nila ang matinding pag-uusig. Inisip nila na kung babalik po sila sa Judaismo, tatanggapin sila muli ng kanilang pamilya. Malaya silang makapanambahan sa sinagoga. Higit pa sa lahat, hindi na nila maranasan ang persecution. Hindi na nila maranasan ang pag-uusig na kung saan sobrang nahihirapan po sila doon. Ngunit ang pagsunod kay Kristo ay nangailangan ng pagtitiis at manatiling tapat. At dahil walang katapusang pag-uusig ito, ang mga Hudyong mananampalataya dumating sa punto na sila ay pinanghinaan na ng loob. No? Pinanghinaan ng loob spiritually. Inisip nila, hanggang kailan matapos ang pag-uusig niya ito? Hanggang kailan tayo maghihirap? Sulit ba talaga ang sumunod kay Kristo Jesus? Sulit ba? At unti-unti silang lumayo sa kanilang pananampalataya at makikita po natin ito sa kanila mismo, sa kanilang buhay. Unti-unti silang lumayo sa kanilang pananampalataya dahil sa matinding pag-uusig naranasan po nila. At may mga palatandaan ang kanilang spiritual na panghihina. Diba kung ikaw ay nangihina na spiritually, mayroong palatandaan. Kung ikaw ay may lagnat, pag ganun mo pa lang, alam mo na ang anak mo may lagnat na 36, 37, 38. Mas lalo na ngayon, mayroon pang ilagay dito na thermometer ba yun? Para ma-detect na talagang may lagnat. So dito, makita po natin na talagang spiritually, sila ay pinanghinaan na ng loob. Ang spiritual na panghihina ay makikita sa panlamig sa panalangin.
Sa Hebrews 4 verse 16, kaya't lumapit tayong may pagtitiwala sa kalooban ng biyaya. So kailangan po silang hikayatin po dito na lumapit sa Diyos. Lumapit sa Diyos na ibig sabihin, may mga hindi na lumapit sa Diyos dahil sa discouragement nila. May mga nawala na ng kumpiyansa sa panalangin. Then Hebrews 10 verse 22, lumapit tayo na may tapat na puso at buong katiyakan ng pananampalataya. Ito ay pananawagan na lumapit tayo. Patunay na ang iilan ay nag-aalangan ng lumapit. Sila ay hindi na masigasig sa panalangin. At ang panghihina sa spiritual ay makikita po sa hindi na aktibo sa paggawa ng mabuting gawa. Sa Hebrews 6 verse 10 to 12. Hebrews 10 verse 12, sapagkat ang Diyos ay hindi masama. Hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginawa ninyo ngayon. At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan na ang pag-asa hanggang sa katapusan. Dito natin makikita na hindi na sila gumawa ng mabuting gawa. In context, sa kapwa. So, and then, kita po natin dito na akawalan ng lakas sa paggawa ng tama. Pagod sila na maglingkod. Paatras sa mabuting gawa. And the next, ang spiritual na panghihina ay makikita kapag hindi na sila interesado sa salita ng Diyos. At totoo, nawalan sila ng interest sa God's Word. Kaya hindi na sila lumago, Hebrews 6 verse 1 down to verse 2, Hebrews 5 verse 11 down to verse 12. Hindi na lang natin ito basahin. At hindi po sila handang maglingkod na. At ang spiritual na panghihina ay makikita sa panglamig, sa pagpapabaya ng pakikipagtipon. Pakikipagtipon dito sa verse na binasa po natin. Verse 25. Hebrews 10 verse 25. May ilan na hindi na talaga nagpatuloy sa pagtitipon. Assembly, sa meeting together. Ito ang worship sa Panginoon. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan. So napakalinaw na gaya ng ginawa ng ilan, ibig sabihin may mga hindi na umalis na sa pagtitipon. Hindi ito aksidente. Utos po ito ng Diyos. So anong nangyari po dito? Kaya po sinulat po ni Apostol Pablo. Hindi natin alam kung sa Apostle Paul. Matem ako minsan na sabihin kay si Pablo, di ba? Pero hindi natin alam. Pero sabi po ng writer po dito na ini-encourage po niya ang mga mananampalataya na huwag bumalik sa dating buhay. Paano mo encourage? Magpatuloy lamang sa Panginoon. Magpatuloy sa Panginoon kahit napakatindi ang persecution. Kaya ba? Kaya ba natin? Yung hindi ka na safe, yung nawala na ang mga ari-arian mo, magpatuloy ka ba sa Panginoon? Pero mayroon pang sinabi ang author, ang writer, na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Malapit na ang araw na pagbabalik niya. Kaya dito, ito ang comfort na mayroon tayong magandang wakas. Yes, may suffering, may mga sobrang pag-uusig, may mga paghihirap sa buhay, manampalataya, pero huwag kayong tumingin ngayon. Tingnan mo, malapit na babalik ang Panginoong Hesukristo. Hindi na natin maghihirap. Tapos. Kaya endurance. Magpatuloy. Kaya looking into Jesus, di ba sa Hebrews pa rin yan? Hebrews 2. Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi sabi ko nga, kung tingnan natin ang mga sitwasyon mo ngayon, sitwasyon dati sa buhay po nila, kung nakaganon ka lang, talagang hindi ka makapagpatuloy. Kung tumingin ka dito, talagang hindi ka makapagpatuloy. Kung tumingin ka sa bulsa mo, walang pera, di ba? So kung yan ang mga basis sa ating pagpatuloy sa Panginoon, hirap, pero tumingin doon sa Panginoon, malapit na siyang babalik at mayroon po tayong magandang wakas. Point number 1, at mayroon po tayong 2 point sa umagang ito. Mayroon kang tungkulin at mayroon din akong tungkulin bilang mananampalataya. Point number 1, tungkulin ng bawat mananampalataya na palakasin ang kapwa mananampalataya kapag sila ay pinanghihinaan ng loob sa pananampalataya.
Every believer has the God-given responsibility to strengthen fellow believers when they grow weary or discouraged in their faith. Ang discouragement, nandiyan na talaga yan sa Bible. Kahit yung mga disciple, ini-encourage ni Jesus Christ nung sila ay nagsama pa. Dahil ang mga disciple ay supang madali din silang ma-discourage. So human as we are, ganun din tayo. Mading ma-discourage. Pero, kaya nga mayroon tayong responsibilidad, mayroon tayong tungkulin na dapat nating gampanan. Ang tungkulin na ang bawat mananampalataya na palakasin ang kapwa mananampalataya kapag sila ay pinanghihinaan ng loob sa kanilang pananampalataya. Sa panahon ng spiritual na panghihina, mga kapatid, ay tinawag po tayo ng Diyos ang bawat mananampalataya na maging instrumento ng lakas at pagpapalakas sa kapwa. I heard sa isang story na isang dying man sa hospital at ang nurse, old man ang nasa hospital, ang nurse may nakitang tao doon sa labas na akala niya ay anak siya ng nasa hospital, dying na. So sabi naman ng nurse, halika, pasok ka, nandito po yung tatay mo. Nung pagtingin ng tao ay dying na, malapit nang mamatay. Nagstay siya hanggat sa namatay. Nagtanong ang nurse, nagtanong ang young man, nurse, sino pala ang taong ito? Akala ko ba tatay mo yan? Hindi po, pero nung nakita ko po siya na dying na, hinawakan niya ang kamay ko at buong gabi, naghahawakan po kami ng kamay hanggat sa nawalan siya ng buhay. Diba, napakasarap pakinggan na sa kagipitan mo, malapit ka nang mamatay, mayroong tao na lumapit sa'yo, nagstay sa'yo. So, ito ay nagpapalakas ng loob. Ang encouragement po natin ay nagpapalakas po ng loob sa kapwa mananampalataya na pinanghinaan na ng loob na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. So, ang bawat mananampalataya ay may pananagutan sa pagpapatibay ng pananampalataya sa kapwa. Kapag ang isang mananampalataya ay pinanghinaan ng loob, napapagod na, unang lalamig na, hindi na siya kusang kikilos tungo sa pag-ibig at mabubuting gawa, kailangan siyang gisingin, kailangan pukawin, kailangan palakasin. At higit sa lahat, gawin po ito ng pag-ibig. Ang stir up one another sa English, marami pong mga passages na stir up one another, mag-udyokan sa isa't isa. Sa 2 Timothy 1:6, pasiglahin mong muli ang loob ng Diyos. Iba naman ang satang ginagamit, pero pareho po ang idea po dito na paggising sa natutulog, pagpalakas sa humihinang apoy. Ang spiritual na buhay ay maring humina at kailangan pukawin muli. Hindi tayo palaging on fire spiritually. May mga times na pinanghinaan din po tayo ng loob. Tulad ngayon, kanina hindi ako nauuhaw, pero ngayon, kailangan ko ng tubig. Pero wala akong makita. And then 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, kaya't magpalakasan kayo sa isa't isa. Ang paghihikayat ay hindi simpleng pakikiramay. Ito ay aktibong pagpapalakas. Sa Jude 1 verse 20, patibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong pinakabanal na pananampalataya. Ang pananampalataya ay kailangan sadyang patatagin at hindi ito pababayaan. Intentional. So responsibility po natin ito. Subpoint A, kapag humina ang pananampalataya, maring manlamig rin ang pag-ibig. When faith grows, love also grow cold. Makita po dito ang cause and effect. Cause and effect. Ang pananampalataya ay maaring manlamig. Ang pag-ibig ay maaring humina. Kaya ang salitang consider sa verse 24. Okay, sa verse 24, buksan po natin. Ang ating isalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ating isaalang-alang. So consider, ito po ay isang verb, di ba, sa English. Ito ay action
na kailangan meron po tayong gawin. At pag-isipang mabuti, ituon ang pag-iisip saan? Kung ano ang ating gagawin bilang mga mananampalataya. How to stir up one another to love and good works. Paano natin mapukaw ang bawat isa upang umibig at gumawa ng mabubuting gawa? Tulad sa pagbibigay ng tubig, mabuting gawa yun. Works. Thank you, Brother James. Yan, mabuting gawa yan, encouragement. So, ang focus po dito sa salita ng Panginoon ay on how. On how. Paano? Ano ang kailangan nating gawin to stir up one another? Ano ang kailangan nating gawin upang mamotivate po natin ang ating kapatid sa Panginoon na magpatuloy sa kanilang pananampalataya, magpatuloy kabila ng may mga pag-uusig at paghihirap. At ang salitang pag-ibig po dito ay salitang agape. Ito po ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat. Di ba? Dahil may sa Griego, may pilio, may pag-iibigan ng magkakapatid, may eros, pag-iibigan ng mag-asawa, at ang agape ay ang pinakadakila sa lahat ng pag-ibig. Ang pag-ibig niya ito ay walang kondisyon. Hindi tulad sa atin na pag umibig tayo sa isang tao, may kondisyon. Ibigin kita dahil yun na mabait ka sa akin eh. Di ba? Kapag mga lalaki naman na naghanap ng mga partner, lifetime partner, ibigin kita dahil kailangan kita eh. Dahil mahaba yung buhok mo, dahil maputi ka, dahil yun na may pera ka. Ganun. So, puro hindi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Yung mga unbeliever, ganun sila, yung basis nila. Kaya talagang hindi tayo sa unbeliever, dahil may mga kondisyon yung pag-ibig nila. So, pero ang pag-ibig ng agape love ay walang kondisyon. Ito ay love of choice. Mahal kita dahil mahal kita. Mahal kita dahil mahal kita. Hindi ko mapaliwanag, pero ganun ang pag-ibig ng Diyos. Mahal, inibig tayo ng Diyos kahit ganun tayo. Ganito tayo. Hindi ka mabuti, inibig ka ng Diyos. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ito po, ang pag-ibig po dito ay agape. At ito ang nais ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na ito ay hinahanap ang pinakamabuti para sa bawat isa. Hindi hinahanap ang mabuti para sa sarili o para sa akin. Kaya nga nag-umpisa ang salitang consider. Consider. Iwanan ang pag-iisip sa sarili. Ang nakatuon ang iyong pag-iisip sa iba. Yan ang agape love. Mahirap, di ba? Pero by God's grace, magawa po natin ito. So ang pag-ibig ay panloob na sa loobin. At spiritual na disposition ang pagpahayag sa sarili, sa panlabas. At ito po ang mabubuting gawa. So dahil sa matinding pag-uusig at panghihina, sila ay panghinaan na, kailangan sila i-stir up again. Ibig sabihin, kung dati ay masigasig sila, talagang on fire sila sa paglingkod sa Panginoon, pero dumating ang persecution, pinhinaan sila ng loob, sobrang na-discourage po sila, so kailangan i-stir up again. At mga mananampalataya, mayroon silang dapat gawin. Pag-isipang mabuti. Paano natin sila ma-encourage ulit? Paano natin sila matulungan ulit, muli, na maglingkod sa Panginoon? Paano matulungan? Paano kaya natin siya mahikayat na magpatuloy sa Panginoon? At pinapalahanan ng Diyos na ang mga matitibay sa mga pananampalataya na huwag ipagwalang bahala ang isa't isa. Huwag ipagwalang bahala ang isa't isa. Napakaganda, di ba, sa church? Hindi pwede nating sabihin, naghirap ka, bahala ka. Okay? Bahala ka sa buhay mo. Buhay mo naman yan. Ito yung kagandahan sa church. Kasi hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang ating kapatid sa Panginoon na mayroong bigat sa puso. Na siya ay nabibigatan sa mga pagsubok, sa mga problema na meron siya. Tulungan siya. Hindi natin siya ipagwalang bahala. Na bahala ka na. Hindi ganun.
So kapag may kapatid na pinanghinaan ng loob, responsibilidad ko, responsibilidad mo, na tulungan siyang makabangon o bumangon muli. Hindi sabi ng Diyos, bala ka sa buhay mo. Ikaw ang may problema, ayusin mo yan. Isaalang-alang mo siya, tulungan mo siyang maglingkod muli. Hikayatin mo siyang magpatuloy sa Panginoon. Kaya yung encouragement, gift of encouragement, i-develop mo. Kailangan talaga natin i-develop yan. No? Kung hindi ka marunong ngayon magsalita, yung bibig mo ay parang wala lang nakikita, ipag-pray mo sa Panginoon, tulungan mo ako na gamitin mo ako na maging instrument of encouragement. Encouragement lang, okay na di ba? Yung tapik-tapik ka lang dito, okay na. No? Yung sabihin mo lang sa isang kapatid na hirapan na, kapatid, ipag-pray kita, okay na yan. Pag-pray kita, okay na. Kapatid, may 50, baka makatulong to. Okay na yan. Di ba? Hindi naman kailangan talaga na malaking halaga. Hindi naman talaga kailangan. Marami kang sasabihin para ma-encourage mo siya. Kunti lang, maiksi lang, sapat na, gamitin ng Panginoon yan sa puso niya. Mag-ministry yan ang words mo. Yung words of encouragement mo ay maaaring gamitin ng Panginoon sa puso niya. Palahanan siya. So hindi lang basta pakikiramay. May aktibong pagpapalakas at paggabay sa kapatid na nangihina na spiritually. So sa pamamagitan po nito na pag-ibig, makikita ang pag-ibig sa kapatiran. Ang mga mahihina na sa kanilang pananampalataya ay pwede silang ma-encourage at maibalik po sila sa tamang landas at makapagpatuloy na gumawa ng mabuting gawa. So, ang pag-udyok sa pag-ibig ay literal na paraan para sila ay mapalakas muli. May ibalik po sila sa church, may pakita ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ng buhay mo. So, kung ikaw ay malakas spiritually, kung able ka mag-encourage ng mga kapatid na pinahinaan na sa pananampalataya, gamitin mo ang buhay mo upang ma-encourage siya muli na maglingkod sa Panginoon. Sa church po natin, iba't iba tayo, mga sitwasyon. Iba't iba ang sitwasyon na mayroon po tayo. Yung iba nasa kahirapan, yung iba naman nasa kaligayahan. Nag-enjoy yung iba naman ay umiiyak. So kapag ikaw spiritually okay naman, why not mag-encourage ka ng kapatiran na pinahinaan na ng loob sa pananampalataya? So kung may kapatid tayo na ayaw na maglingkod, kung may kapatid tayo na tahimik lang, at pagod na pala sila, ang utos ng Diyos sa atin ay lapitan mo siya, hikayatin mo siya, tulungan mo siyang bumalik sa Panginoon. Tulungan mo siyang bumalik sa pag-ibig at gumawa ng mabuting gawa para sa Panginoon. Kaya ang ating subpoint, number 2 po, subpoint B, kapag humina ang pananampalataya, maaring huminturin ang mabubuting gawa. Verse 24. At ating isalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig, 2, at sa mabubuting gawa. So, yung author po dito ay kinunik po niya ang pag-ibig at mabuting gawa. Kasi kapag mayroon ka pag-ibig sa kapwa, saan makikita? Makikita sa mabubuting gawa. So, ang salitang good works o mabuting gawa ay mga bagay na pwede nating gawin upang makatulong sa mga kapatiran, upang makatulong sa bawat isa. Mabubuting gawa ay hindi lamang tungkol sa pagiging abala o paggawa ng tamang gawa para sa sarili. Ito ay magawa ng pagmamahal na nag-uudyok, nagpapalakas, nagpapakita ng pananampalataya sa isa't isa. Ito ay aktibong himukin ang kapatid na magpatuloy sa paggawa ng tama. Sa pag-aaral ko po nito, bakit mabuting gawa? Kasi sa time na ito, sa sobrang persecution, hindi na sila makagawa ng tama. Di ba? Pwedeng magalit ka sa taong nag-persecute sa'yo. Pwedeng makasarili ka. Pwede yun. Unahin mo yung sarili mo. Iligtas mo una yung sarili mo. Kasi nga may persecution. Hindi yun tama.
Hindi yun tama. So, possible na nagkulang na sila sa mabubuting gawa. Hindi na ito nakikita sa mga kapatiran. Ang ating mga illustrations po dito, marami. Si Dorcas sa Acts 9, verse 36, down to verse 39. Si Dorcas po ay, this woman was full of good works. Sa Acts 9, verse 36, down to verse 39. So ibigay ko na lang ang summary. Ang babaeng ito ay full of good works and charitable deeds. At dahil po sa kanyang skill na mayroon po siya, gumawa po siya ng mga damit para po sa mga poor at inibigay po niya ito sa community. Ang spiritual impact po nito, sa kanyang kindness, led to many praising God. Maraming tao ang nag-praise sa Panginoon dahil sa kanyang good deeds, dahil sa kanyang mabuting gawa na nakikita sa community. Again, hindi tayo gumawa ng mabuting gawa para maligtas. Gumawa tayo ng mabuting gawa dahil ito ang nagpapatunay sa ating kaligtasan, bunga ng ating pananampalataya. So ito po si Dorcas. Plano ko si Dorcas ay pag-aaralan ko ang buhay niya dahil na-bless ako sa buhay niya nung binasa kong life niya. So hindi well known sa scripture, pero gumawa ng mabuting gawa. At dahil po sa kanyang good deeds, kindness na pinakita po niya, maraming tao na nagpupuri sa Panginoon. Then sa Acts chapter 2, verse 44 down to verse 45, now all that believed were together and all things in common and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Ang early church po sa Jerusalem, sharing with others kung anong meron sila ay ibinahagi po nila sa mga kapatiran sa church. Ito po ang act of generosity and mutual support. Ang impact po nito, the community grew. Believers' faith was strengthened and many were saved. Maraming impact. Dahil ang mga manampalataya sa Jerusalem, sa early church, ay hindi lang basta-basta nagtitipon-tipon. Di ba? Kapag may kapatiran sila na ngailangan ng tulong, ibenta nila yung property nila. Kaya nga nangyari kay Ananias at saka Sapphira, dahil nangako sila na ibigay nila sa Panginoon yun, sa mga nangailangan, pero hindi nila binigay. So, nakita po natin dito na handa silang ibenta ang property nila para lang tulungan ang kapatid nila na may mga pangangailangan. That's good works. Acts of generosity. At ang support nila sa isa't isa. At ang impact po nito, lumago ang kanilang komunidad. At ang mga manampalataya, mas na-strengthen pa ang kanilang faith at maraming naligtas. Dahil sa acts of generosity na nakikita. So, good works ay napakahalaga sa atin na makikita bilang mga manampalataya. Ito ang na-miss ko sa church. Ito ang na-miss ko sa church. Ang ngayon. Parang hindi nawala. Di ba? Yung act of generosity, hindi nawala sa atin ngayon. Pero hindi na talaga tayo katulad dati sa church na ito. Imagine that. Hindi ko kayang ibenta yung kalabaw ko para sa'yo. Okay? Sa province, mayroon kaming kalabaw. Ang halaga nun, 46,000, 50,000. Kaya ang pera namin doon sa province, nasa gubat ang pera namin. Kaya pag may makita kayo na kalabaw, 46,000 yan. Di ba? Tingnan nyo lang yan. So kapag pumunta kayo sa likod namin, may mga kulungan ng baboy, ibig sabihin, isang baboy, 16,000. Di ba? Pagbilangin mo yan, times 20, mapera pala talaga to. Pero tingnan mo, yung damit, pang wala lang. So ganun. Pero hindi ko kayang kumuha ng isa dyan para lang sa isang taong may nangailangan. Di ba? Hindi tayo ganun. Hindi natin nature yan ngayon. Pero hindi ito ang tama. Hindi ito ang tama. Ang early church sa Jerusalem, handa silang mag-sacrifice kung ano ang meron sila, kahit na napakahalaga sa kanilang bagay. Acts of generosity. Bakit nila ginawa yan? Hindi para
luwalhatiin, hindi para upang purihin sila ng mga tao. Wow! Napaka-generous mo. Hindi ganon. Kundi para sa mga tao, para din po yun sa gospel na lumaganap at maraming tao po dito sa Church of Jerusalem na naligtas. Di pa napakaganda. So kung may kapatid ka na ngailangan sa church, be willing to help. Be willing to help. At magbigay tayo ng magaan sa ating loob, hindi nabibigatan, hindi napipilitan, dapat masaya na pagbibigay. At ang pagbuting gawa ay hindi lamang tungkol sa pagiging busy sa paggawa ng tama, sa panlabas. At mabuting ito ay nagpapalakas po ng bawat isa sa ating pananampalataya. Again, sa church, hindi natin alam this year kung ano ang mga sitwasyon. Be willing to give. Na kung minsan ay natatakot tayo na, kapatid, kumusta ka na? Kasi baka sabihin niya, kailangan ko ng pera. Okay, di ba? Tapos wala kang maibigay na, di ba minsan nahiya tayo? Kaya minsan, di na lang, diretso na lang tayo uwi. Uwi. Kasi baka kung kumustahin ko siya, honestly, kailangan po talaga ng pera. Kumustahin mo mamaya. Kung sabihin, kailangan pera, ano ang sagot mo? Ipanalangin na lang kita. Okay? Honestly, wala din akong pera po. Encouragement din yan. Encouragement. Naging honest ka. Di ba? Huwag kang matakot mangumusta. Huwag kang matakot. Kasi minsan natatakot tayo. Malaman natin yung sitwasyon niya. Baka makapagbigay ka. So, kumustahin mo. Kaya, mga kapatid, maging willing pag-help. Dahil yan po ay mabubuting gawa na nais ng Diyos makikita ngayon sa church. Ngayon. At kalooban ito ng Panginoon. So, tanungin ang sarili kung paano ka makahikayat ng kapatid na makapagpatuloy sa Panginoon, makapagpatuloy gumawa ng mabuting gawa. Paano mo encourage this week? This week, gawin po natin ito. Gawin po natin ito. Iba-iba ang sitwasyon. Pwede mo silang kumustahin at magbigay ka ng encouragement. Words of encouragement sa kanila. Ang ating pangalawang punto, ang pagsasama-sama sa church, sa iglesia, ay isang pagkakataon upang muling mapalakas ang ating pananampalataya. Hebrews 10, verse 25, ang gathering together in the church is an opportunity for us to revive our faith. To revive our faith. Hebrews 10, verse 25, basahin po, sabi po sa salita ng Panginoon, saan ba yan? Ayan. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyong nakikita na napapalapit na ang araw. Papalapit na ang araw. So, sabi po dito sa verse na ito na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Ibig sabihin, ang ating pinakapunto po dito na ang pagsama-sama sa church, sa iglesia, ay isang pagkakataon upang muling mapalakas ang ating pananampalataya na kung minsan ay pinahinaan tayo ng loob. Minsan humihina ito. Subpoint A, huwag tayong tumigil sa pagsamba ng sama-sama. Huwag tayong tumigil sa pagsamba ng sama-sama. Ang bawat pagsasama-sama sa church, sa iglesia at fellowship ay isang pagkakataon upang muling mapalakas ang ating pananampalataya at patatagin ang ating puso habang nakikita natin na papalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pagsamba ay hindi lang ito isang obligasyon, isang routine na ginagawa po natin sa ating Christian life. Ito ay isang kalugod-lugod na gawa para sa Panginoon. So kapag isang mananampalataya ay tumigil na sa pagtitipon, sa pagpunta sa church, dahil na-discourage po siya, nais ng Diyos na makabalik po siya sa kanyang pagsamba, sa corporate worship. So sa kabilang banda, kapag isang mananampalataya ay iniwan na ang pagsamba, hindi natutuwa ang Panginoon.
ang dyablo ay sobrang natutuwa. Dahil nais niyang hinaan ang ating pananampalataya, paghiwalayin tayo sa Diyos at hadlangan ang ating pamumuhay sa namatagumpay bilang Kristiyano. John 10, verse 10. So, tuwing pinabayaan po natin ang pagsama-sama sa church, pagtipon-tipon po natin, natutuwaan po ang dyablo. At spiritually, inaatake po tayo ng kaaway. Natutuwa ang dyablo. So ang pagsamba ay isang spiritual na weapon po natin, sandata. Kaya hinikaya tayo ng Biblia sa Hebrews 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng kaugalian ng ilan, kundi hikayatin natin ang isa't isa. Kaya mga kapatid, huwag nating pabayaan ang ating pagsasamang pagsamba. Ito sa church every Sunday. Kapag tayo ay nagtitipon upang sumamba, ang Diyos ay nalulugod. Okay? Patuloy tayong lumapit sa Kanya, sa ating pagsamba, sa ating panalangin. At kapag nandito po tayo sa church, ang ating layunin ay hindi po recreation. Ang ating layunin sa pagtipon-tipon ay spiritual purposes. Sumamba sa Diyos, makinig sa Kanyang salita, manalangin ng sama-sama, hikayatin at palakasin ang isa't isa. Yan ang mayroon tayong ministry. Kapag pumunta ka sa church, ang hikayatin at palakasin ang isa't isa. Sa moderning panahon, ang pagsama-sama, ito ay church service. Ito po ay worship gathering. Ito po ay prayer meeting. Ito po ay Bible study, small group, ministry meetings na nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. At kahit pa man sa Old Testament times, ini-encourage ng Panginoon, o ang salita ng Panginoon ay nais ng Diyos na sambahin po siya. Sa Exodus 9 verse 17, tinipon ng Diyos ang Israel sa bundok ng Sinai upang marinig ang kanyang tinig. Then sa Leviticus 23 verse 3, ang araw ng papamahinga ay tinatawag na banal na pagtitipon. Sa Deuteronomy 31 verse 12, tinipon ang bayan upang pakinggan ang kautusan, upang sila'y matuto, matakot sa Panginoon at sumunod sa Kanya. So ang pagsamba ay hindi kailanman optional para sa mga believer. Utos po ito ng Diyos. Inutusan ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa panambahan. Kahit dati pa naman, sa Old Testament. So ang pagpapabaya sa pagtipon-tipon ay nagbubunga po ito mga kapatid ng spiritual na pagbagsak. Wala kang lakas spiritually. Kapag pinabayaan ng Israel ang pagsamba at pagtitipon nila, sila ay naligaw sa idolatria. Nakalimutan nila ang kautusan ng Diyos at humina ang kanilang spiritual life. Kaya naman, ang mga revival sa Lumang Tipan ay madalas na nagsisimula sa pagpanumbalik ng pagsamba. Kasi hindi na nila sinamba ang Panginoon. Muling pagtatayo ng templo at pagtawag sa bayan upang magtipon muli. Ganon din po sa New Testament. Inutusan po tayo ng Panginoon na magpatuloy sa ating pagtitipon. Hindi po ito, mga kapatid, optional. Ito po ay utos ng Diyos sa bawat mananampalataya. Design ng Panginoon na i-encourage ang bawat isa. Paano natin ma-encourage? Pumunta ka sa church, mag-church ka. So, isipin mo ang isang pananampalataya na parang apoy. Kapag ang isang apoy ay nag-iisa na lang, namamatay ang apoy. Okay? Humihina ang apoy. Pero kapag nagtipon tayo kasama ang mananampalataya, naglilingkod, nanalangin, nag-udyukan sa isa't isa, ang apoy ay pinalakas, tumitibay, at kayang labanan ang bagyo sa ating buhay. So ang fellowship, ang worship ay nagpamataling buhay at ito ay nagpapatatag sa bawat mananampalataya habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon si Kristo. Pero take notes, mayroong sinabi sa verse 25, gaya ng ginawa ng ilan. Okay? Gaya ng ginawa ng ilan. Hebrews 10, verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtipon-tipon.
pagtitipon, gaya ng ugali ng iba. So, ibig sabihin, may mga Hudyo na mga Kristiyano na parang nahabit na nila ang hindi pumunta sa church. Nahabit na nila napabayaan o i-abandon ang pagtipon-tipon. Nakasanayan na nila na hindi dumalo sa pagtipon-tipon. Hindi ito isang beses lang. Kapag sabing habit na, ito ay isang pattern. Ito ay regular na. Ugali na nila. So kaya po, in-encourage po ng manunulat po dito sa Hebrews na ipagpatuloy ang pagtitipon-tipon. Pagpatuloy. Hindi ipagpaliban. Hindi i-neglect. Hindi i-abandon. Ipagpatuloy. Sa kabila ng may pag-uusig, sa kabila ng may paghihirap, ipagpatuloy ang pagtitipon-tipon. Dahil dito sa pagtitipon, sa pagpunta mo sa church, na-encourage ka. Pero wag mo lang isipin mo yung salita ng Panginoon mangungusap sa'yo. Problema kasi natin, pumunta ka sa church, pero sobrang bigat pa rin kasi ang iniisip mo, yung love, yung mga labahin sa bahay, di ba? Iniisip mo yan. So, iniisip mo yung, hindi ka magtiwala pa rin sa Panginoon. Iniisip mo, wala sa Panginoon actually. Kung minsan nandito, mentally present, physically present. Sabi na mentally absent. Nandito ka nga, nakaupo, nakikinig sa salita ng Diyos. Pero, isip naman natin ay wala sa Panginoon. Hindi ako nag-judge, pero minsan ganon tayo eh. Minsan nakatunga nga lang yung iba kumakanta na. Yung song leader, grabe na dito, yung iba kumakanta na. Pero ikaw parang wala lang, di ba? Parang wala lang. So, nung pandemic po ay nakaroon po tayo ng online worship service. Matagal din yun. Pero hindi tayo nanatili sa online service. Sinikap natin na makabalik po tayo sa on-site service. Personal, hindi online. Mga kapatid, ang disenyo ng Panginoon sa ating pagsamba ay personal na pagtitipon. On-site, face-to-face, pumunta ka mismo sa church. Pero, yung iba, nakasanayan na. Di ba? Yung iba ay nasanay na sa kanilang comfort zone. Parang nahabit na nila, comfort zone, ang panatili sa bahay, ang panunood ng online service. Maraming manampalataya ngayon ang mas komportable lang sa online. Totoo naman. Di ba komportable tayo sa online? Kahit nangaral si pastor, kahit nag-preach si pastor, iganon mo lang kunti yung mata mo, kain ka dito, di ba? Tapos iganon mo lang, tapos nakahiga ka lang pala. At talagang komportable ang online. Makagawa ka pa, parang multitask. Wow, gusto natin yung multitask talaga, di ba? Pero hindi yan worship. Hindi ka nagbigay galang sa Panginoon. Hindi yan worship. Kaya mas madali at mas convenient nga ang online, pero hindi naman yan kalooban ng Panginoon. Ginawa lang yon yung online natin dahil nagka-pandemic nga. Hindi tayo pwedeng pumunta sa church. So mabuti na lang may internet nga. Kasi kung nagkataon walang internet, talagang wala tayong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Pero ngayon, binalik ng pastor, binalik natin ang ating pagtitipon sa church. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Ito ang kalooban ng Panginoon. Bawat isa po sa atin. Then, next application, be an instrument of God in strengthening others. Maging kasangkapan nawa tayo ng Diyos sa pagpapalakas ng iba. So mga kapatid, sa Hebrews 10 verse 24 at saka sa 25 ay sinabi po dito na encourage one another. Stir up one another. Sino yan? Sino? Sino ba mag-encourage kayo? Kundi ang kapatiran mo sa Panginoon. Hindi makapag-encourage sa atin ang mga unbeliever na minsan ay walang wisdom. Wisdom kung paano sila mag-advise sa atin. Kung mayroon kang problema kasi nagtapat ka sa Panginoon. Okay? Nagtapat ka sa Panginoon. Kailangan mo ng pera?
Magtrabaho ka ng Sunday. Double pay. Oh, kapira ka. Huwag ka na mag-church. Pera pala kailangan mo. Huwag ka na mag-church. Mga kapatid, hindi po ito kalooban ng Panginoon. Be an instrument of God upang palakasin, upang pukawin ang ating kapatid sa pananampalataya. At tandaan natin na maaaring gamitin ng Panginoon ang buhay mo. At sa church natin may mga pinahinaan ng loob. Mag-isip tayo kung ano ang ating gawin. Pinapanalangin na natin sila. Na-encourage ba natin sila? Siguro nag-message ka na sa kanila, sin lang naman sila. Walang reply. Mag-isip pa tayo ng paraan upang pukawin sila, upang palakasin sila. Talagang pag-isipan to eh. Mayroon tayong gawin bilang kapatid sa Panginoon. As a church, mayroon tayong dapat gawin. Pinalangin natin yan at pag-isipan natin yan at talagang gagawin natin yan. Madalas ay yung pagbisita ay hindi natin ito nagagawa, yung visitation. Siguro kailangan mong bisitain. Siguro kailangan mong puntahan. Kung hindi man nag-reply sa'yo, siguro kailangan mong puntahan. I-encourage mo siya. Ipanalangin mo siya doon sa bahay nila. Ang ating subpoint B, we must strengthen one another for Christ's return is near. Sa last phrase, sa verse 25, na dapat nating palakasin ang isa't isa sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagdalo sa iglesia ay kinakailangan upang palakasin ang Panginoon sa ating pananampalataya. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 25, while we see the day approaching. At lalo na habang nakikita ninyong papalapit ang araw. Ano ang araw dito? Ang araw ay malinaw na tumutukoy sa pagbabalik ni Kristo. At ang pagbabalik ni Kristo ay papalapit na. Ibig sabihin, ito ay tiyak, imminent, hindi natin alam kung kailan, pero ito ay tiyak na siya ay magbabalik. So ang pagbabalik ni Kristo ay nagbibigay sa atin dito ng urgency. Urgency sa ating worship, sa ating fellowship. Bakit urgent? Or kailangan palakasin ang isa't isa dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So nais ng author dito na madatnan ang mga manampalataya na handa na. Ginawa ang kalooban ng Diyos. Ginawa natin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. So bakit mas kailangan magpalakasan habang papalapit ang araw ng pagbabalik ni Kristo? Dahil alam po natin, number one, dahil mas tumindi ang pagsubok habang papalapit ang wakas. Mas matindi. Malinaw na itinuturo sa kasulatan na habang papalapit ang pagbabalik ni Kristo, tumitindi ang pag-uusig. Tumitindi ang tukso. So may babala si Jesus sa kanyang mga alagad sa John 16 verse 33. Sa sanlibutan ay nagkaroon kayo ng kapighatian, datapwat lakasan ninyo ang inyong loob. Ang lakasan ninyo ang inyong loob ay malinaw na panawagan na pagpapalakas at paghihikayat. And then sa Matthew 24 verse 9 to 10, kung magkagayoy, ibibigay nila kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin, at kayo'y kapuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. So dito po, si Jesus mismo ang nagsabi nito, the tribulation comes before His return. Bago siya bumalik, may mga kapighatian. Yan po ang isa sa mga sign na siya ay malapit ng babalik dahil may mga kapighatian. So, nag-increase ang kapighatian. Kaya kailangan ang stir up one another, palakasin ang isa't isa. Ang punto po dito ay habang papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi nawawala ang kahirapan. Hindi nawawala ang mga pag-uusig. Mas lalo itong nagiging normal sa buhay ng tapat na mananampalataya. Kung tapat ka sa pananampalataya, kung tapat ka sa Panginoon, parang mas nagiging normal ito, ang kahirapan sa buhay. Pero again, kailangan natin ng encouragement.
sa isa't isa. Kailangan natin ang salita ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Ganun po ang turo ng mga apostol. Mas mahirap ang huling panahon. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, at ang lahat ng nagnanais mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay pag-uusigin. Then sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty. So dahil tumindi ang kapigatian at pag-uusig, habang papalapit ang pabalik ni Kristo Jesus, inutusan ang bawat mananampalataya na palakasin at hikayatin natin ang isa't isa upang walang tumalikod sa pananampalataya. At madatnan tayong lahat ng Panginoong Jesus na naglilingkod sa Kanya at nasa Kanyang kalooban. So dahil sa kahirapan, marami ang natuksong hindi na magpatuloy sa Panginoon. Maaring dumarami ang tatalikod sa pananampalataya. Nawa ay hindi ka panghinaan ng sa pananampalataya mo. Practical application. Attend church services faithfully. Attend church services faithfully. In Hebrews 10 verse 25 does not say, kung may oras lang kayo. Kung convenient sa'yo. It says, huwag nating pabayaan ating pagtitipon. Ito ay utos, not suggestion. Dahil today, many believers, maraming reasons for not going to church. Marami talaga. Mayroon akong isang kakilala, masabi ko na spiritually, at matanda siya spiritually. Nagturo ng Sunday school, hindi ko na siya pangalanan, pero doon, somewhere, malayong lugar, wala dito. Pero kung siya ang titingnan ko, matitisod ako, hindi ako makapagpatuloy. Kasi bakit? Kung minsan teacher ko siya. Sa ibang subject. Pero pag Sunday, wala siya. Ang tawag natin doon ay Sunday sickness. Ayan. Sunday sickness. Na kapag shopping, present. Okay? So kapag outing, present. Fellowship, present. Worship, wala. Sunday sickness. May mga times na pupunta sa church for attendance. Kita ng pastor, ay okay, blessing, nandito si. Pero maya-maya, pag pray mo ng ganun, nawala. Saan na? Tapos kinausap pagkatapos, masakit na ulo, ganun. So palagi na lang ganun. So, kaya Sunday, sabi ko may mga mananampalataya palang gano'n, na pag Sunday, may sakit. So Sunday sickness. Sana wala tayong sakit tuwing Sunday. No? Bakit ka nakasakit? Kasi hindi ka dapat kasi may paghahanda sa Saturday bago mag-Sunday. Minsan ang ginagawa natin, buong araw, dahil Saturday nga, walang pasok, nag-recreation ka, basketball ka ng basketball, buong araw, nakailang games ka, yan, di ba? O kinabukasan, pagod katawan mo. So spiritual preparation ba yan para kinabukasan? Hindi ko sabing hindi okay ang recreation. Mag-exercise ka, okay yan. Pero dapat kinabukasan, okay ka din. Okay? Handa kang makinig sa salita ng Panginoon. Spiritually, okay ka din. So kasi may paghahanda, ihanda ang sarili upang makasamba ng maayos tuwing linggo. Prepare yourself to worship God on Sunday. Again, marami tayong dahilan. Hindi nawawala ang dahilan. Kaya sa lahat ng kadahilanan, mas pinili natin na pumunta sa church. Diba? Maraming dahilan. Kung tutuusin, maraming dahilan. Kasi, dahil inaantok pa ako Diba? Rest day ngayon, inaantok pa ako. Ano pa? Parang wala akong gana. Basta marami. Pero pinili natin na pumunta dito sa church sapagkat alam natin na hindi ito optional. Ito ay nais ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. So, dahilan kung bakit ka hindi makapag-worship, matagal ka na nagising,
Dahil pala madaling araw ka na, nagsiselfon ka, nagfi-Facebook ka, kaya hindi maganda. Off muna ang cellphone mo pag gabi na sa Saturday. Umising ka ng maaga para makapaghanda ka sa worship service. Okay? So, kung minsan ay ganito tayo, pero hindi yan kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, alam po natin na paparating na ang Panginoon Kristo. At urgent ngayon, ang encourage one another. We must strengthen one another. Ang challenge po para sa atin ay manalangin po tayo sa Panginoon na magiging pagpapala ang buhay po natin bilang manampalataya habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Sabi Panginoon, gamitin mo ang buhay ko na magiging source of encouragement sa kapwa ko manampalataya na pinanghihinaan na sa kanilang pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami Panginoon ay nagpapasalamat una sa lahat. Mayroon po kaming kalayaan, Panginoon, of freedom to worship you. Mayroon po kaming kalayaan, Panginoon, upang pagbulay-bulayan, Panginoon, ang iyong salita. At napapalahanan po kami, kung minsan, Panginoon, ang iyong salita ay uncomfortable po kami, masakit pakinggan. Pero ito, Panginoon, ay nagpapaalala po sa amin na sa lahat ng gagawin, Panginoon po namin, kayo ay unahin po namin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito ay pangako niyo po sa amin, Panginoon. At dapat po namin hindi i-abandon, hindi po namin i-neglect, Panginoon, ang aming pagtitipon-tipon sa church, ang aming fellowship, aming pag-worship, Panginoon, ng sama-sama. I pray, Lord, na tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin sa umagang ito, na nakausapin niyo po kami, Panginoon, na hindi po kami magdadahilan, Panginoon, na sambahin po kayo, na dumalo sa gawain, Panginoon. At we pray, sapagkat nakita niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, kung gaano po kami, Panginoon, kasinsiro sa aming pag-worship, Panginoon, sa inyo. Mga kapatid, sa umagang ito, nais ng Panginoon sa ating lahat na makapagpatuloy sa ating corporate worship. At may mga iba't ibang sitwasyon na kung minsan ay hindi po tayo makapagpatuloy. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo sa Panginoon na palakasin niya po tayo physically, spiritually, upang magawa po natin ang ating mga responsibilidad bilang mga manampalataya. Hiningan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at manalangin po tayo sa Panginoon. Kausapin po natin siya sa umagang ito. Po, manatili po tayo nakatayo at dadako po tayo sa ating pagkakalo. Atin po awitin ating doxology. Ang Diyos sa may papurihan,